Ito, marami ring development. Marami ring ginagawa dito ng mga private. Yan, mga ano yan. Mga overseas siguro yung mga yan. Opo. Nandito po sa kaliwa po natin yung elementary public school ng New Washington. New Washington, laki. Tama. Ano sabi nila, masikip na tumira sa Pilipinas? O yan, ang luwag-luwag. Marami pa talagang mga two-story residentials dito. Mostly pa residential buildings po yung makikita nyo dito. Yan po, progressive po yung New Washington. Ginagawa pa ng government yung mga roads nila dito para rin po yung pasok ito dyan sa gilid. Under construction po yan. Para rin po yan sa safety at sa kaginhawaan ng mga tumitira dito sa ano ba yung blue na yan? Ano ba yan? Yung kanilang ano? Police station po. Yan, police station yan. New Washington. Tama, pati police station. Ang luwag-luwag. Wala kang mga police. Wala kang police. Nasa police outpost po siguro sa yung mga police. Stay out po sila. Yan. Library. Dito pala, ano to Brad? Dito sa kaliwa. Fisheries. Aklan State University. Yan, Fisheries. Aklan State University Fisheries. Ayan, Fisheries yan. Aklan State Fisheries. Isang branch ito ng pinuntahan natin one time, no? Doon sa yung sa Kalibo po is yung Kalibo ASU CIT. Dito ito naman puro fisheries. Sabihin, may kinalaman sa marine life kasi nga po malapit po sa dagat. Yan, puro sa dagat yung kanilang pinag-aaralan. Po yung mga courses po nila. Paano magpataba ng bangos? Gano'n ba yan? Mag-alaga po siguro ng palisdaan yung mga tisog po, mga limango. Yan po yung fishing. Very simple lang ng ano nila, pero siguro yung mga taga New Washington na nasa abroad, itong atin na kinukunan ng pelikula, ng video, ma-appreciate po nila. Ma-appreciate nila to kasi kung matagal sila yung nakauwi, makita pa nila kung ano po yung development dito. Rotonda po nila dito Rotonda nila, doon sa yung welcome na yan, another barangay. Yan po yung Malogo barangay. Dito po yung cemetery po nila dito sa New Washington. Ito, Manilang may housing dito. Housing, hindi po yan housing, po yan, cemetery po yan. Ito, maganda ng bahay nila, Opo. Akala ko na yan, ng subdivision yan. Hindi ba subdivision yan? Hindi po. Pinapagandahan po nila yung mausoleo ng mga mahal na sa. Alam mo Brad, nung araw, ilang mausoleo ginawa ng boss nyo ata dyan, di ba? Marami rin pong project. Nung araw, ilan yung ginawa nila, di ba? Opo, marami. Yan po yung Holy Cross Memorial Park. Yan. Marami mong bakante dyan? Marami pa po siguro. Gusto mo preserve, Brad? Hindi na pa. Hindi. Ayaw mo? Tapos dito sa kabila, another cemetery na naman. Holy Rosary Memorial Park. Maganda ng kanila cemetery dito. Tingnan mo. See? Puno-puno ng tao. Marami po. Bakante. Yung mga tao, absent. Yan po, another construction po dito ng commercial building. Cemetery din ata ito. Memorial Park, opo. Yan, ang daming bakante. Ang daming bakante pa. Hindi pa tapos siguro to. Under construction pa lang po. Bay, pader granite. Opo, granite tiles.
Ito na ano to? Ano tong malaki nito? Nature, ano to? Yan po ang Ano ito? Moonfort. Montfort na ito. Technical Itong Institute. Montfort to. Yan po ay mayroon po Mon- diyang mga buildings, 5 buildings Oh. po dyan yung project rin po yun ng Architect Mercurio Builders. Ayan, Pero bawal pa po pumasok. Yan, Montfort. Yan po yung Moonfort Institute. Ano ba kanilang ano dyan? Ang kanilang siniserve? Yung mga less fortunate Na mga gustong magkapag-aral. high school yan eh. High school, private school. Ano yan? Na Pag missionary umayari. ang owner. Pag Ano umayari kung anong na tawag owner. din. Pero private siguro yan. Private school. No. Pero nag-offer po sila ng Sa mga mahihirap na students, so yun ang kanilang parang halos walang bayad ata din dyan. opo, parang scholar po nila. Oo, Mga- scholar na sila. Ito mo yung mga ano. Mga under construction commercial So, yeah. buildings. Ngayon po, papasok po tayo sa another barangay po, Barangay Polo po dito sa New Washington. Yan po yung welcome art Polo. nila. Polo. 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 Ano ba polo sa Tagalog? Polo? Damit? Ano ba yun? Pulo? Island? Ano Island ba po yun? yan. Island. Polo. Ito ang Charity of Missionary. O, yan. Diyan naman ang mga children, no? Na mga walang parents, Orphanage. orphanage, diyan nag-aalaga yung mga madre. Yan. Diyan nag-aalaga yung mga madre. So maraming donations din yan. Galing sa mga mayayaman na taga-Aklan. Opo. Tinutulungan na. Maraming bata dyan na walang parents, inaalagaan nila. Opo. So ngayon, Don Brad, ano pa sa unahan dyan? Yung sa unahan dyan, may makikita ata tayo dyan na isang theme park, no? Theme park ng New Washington. New Washington. Ano nga pangalan nun? Sampaguita. Theme park. Sampaguita Theme Park. Malaki yan, owned by ng isang American. Kaso old na siya masyado. Parang dinig ko, parang binibenta nila ngayon sa isang mayaman na investor, no. So di natin alam yung mga development, but Pero matagal na po yung theme park dito sa New matagal Washington. na. Malaki ito. Opo, malaki po yan. Mga 3 or 5 hectares to. Meron po yan silang swimming pools, Oo. and then meron po silang attraction sa loob niyan eh. Naging tourist attraction attraction ng ng the whole Panay, Oo, kasi the whole daming Panay. educational trip ng mga estudyante, siya marami makikita. Opo. Marami siya makikita. So yan, malapit na tayo dito. Opo po. Malapit na po tayo sa Sampaguita Gardens. Yan, ito din puro residential naman na. Puro residential po dito. Dito po sa kanan po natin yung Polo Elementary School. Yan. Ayan po talaga. Kung makikita nyo po, marami pa pong libreng mga lote. Bakanteng bakante po. Talagang maluwag. Opo. Hindi rin po traffic dito eh. Yan. Yan po yung Polo Baptist Church po dito sa kanan natin. Masyadong green pa, no? Kita mo. Opo, marami pa pong greeneries yung mga Mag-green. Sa video natin ito, ang background ito, green, no? Kita mo puro, landscaping. Oo. Hindi pa po talaga masyadong develop yung hindi lang po yung New Washington yung province sa Bacolod, hindi pa masyadong develop po talaga. Kaya less pollution talaga. Less pollution. May pollution na pero very minimal. And hindi po talaga naubusan ng pagkain yung mga tao dito. Meron po silang pagkukunan kung may tanim, and dito po sa dagat, seafoods. Tsaka ang pagkakaalam ko, maraming landowners na hindi kalakihan ang lupa. Hindi pare sa ibang lugar like Negros Occidental, tsaka iba pang places, no.
may-ari lang ng mga 5 o 10 tao, pamilya lang, the whole province, no? But Opo. ang Aklan daw, wala masyadong malalaki ang ang may lupa. So marami ang may lupa. So Opo. that's why less ang Price. sabihin mo, mahirap kasi meron silang lupa. Oh. Yun ang yun magandang distributions ng lupa ng whole Aklan kasi marami silang pwedeng magamit, mapagtaniman, hindi Opo. katulad sa ibang lugar na pag nagtanim sila, May portion po dapat na lang bigay. sila ng tenant lang sila. Pero Tenant lang dito, sila. katulad sa mga palayan, marami may-ari ng palayan na maski maliliit lang na less than 1 hectare pero sarili nila. Opo. Yun ang At least sa kanila po, hindi na po sila kailangan pang magbayad o mag-tenant po sila. Oo. Kaya nga. Kaya rin po marami rin pong nagproduce ng pagkain po talaga dito sa Oo, marami. province ng Baclan. And usually po, mas mura po talaga yung binibenta nila kasi po nga po. Tsaka, ang alam ko, ang rice production ng Aklan is more than sa needs ng Aklan. So surplus tayo, surplus Opo. ang Aklan. Binibenta pa ng ng Aklan na kanilang mga Ina-export po sa other places like ano po, big other cities. provinces. Diyan yung yung kanilang mga products. And then yung kanilang mga seafood harvest, no? Opo, ayan rin So po. yan, nakakaabot yan ng Manila, and then hanggang doon sa mga siniserve ng product na ito, mga high class hotel or high class restaurants. hotel, yan. Galing rin po yan dito sa Supplyan, province. Kasi ang Aklan and Capiz, sila ang considered capital of Major exporter ng mga seafoods and no? mga Oo. Pero ang pagkaalam ko, mas malaki ang ang production ng Capiz kaysa sa Aklan. But Capiz and Aklan are both. connecting Opo. connecting province, no? Opo, Magkatabi lang sila. Yun din yung salita nila, halos parehos lang. Opo. Yan, no? Kasi ang maside kong history, ang nung araw wala namang Aklan, no? Para wala namang province of talagang Aklan. May province of Aklan, Aklan. but Aklan is just parang one district ng Rojas o ng Capiz. Small district. Small district yan. But yung isang congressman nilang magaling ng Aklan, nag-separate kasi malayo na talaga masyado sa Capiz. kasi yun So nagkaroon naging independent ang Aklan noong Naging province. in the mid-50s. Opo. yan na. Kaya nga po naging province na rin po siya. And then ang naging main source ng income ng Aklan, itong Boracay. Opo, Malay. Kasi nung araw hindi naman pinag-uusapan ng Boracay. So yung Capiz province, hindi in-expect na mawawala sa kanila ang Boracay na yun ang naging treasure ng whole province of Baclan, no? Marami talagang naging nakabenepisyo sa Boracay. So dapat yung mga government officials ng Province of Baclan. Aklan dapat kanilang yan. Alagaan kanilang talaga yung yan, Boracay. no? Nakapunta ka ba doon, Brad? Ako hindi pa eh. Opo. Nakapunta na ba doon? Opo, maganda po talaga yung Boracay, yung White Beach sa nila. Dito, ang isang pamilya, simple lang, hindi siya magutuman, meron siyang bigas. Merong source ng bigas, Meron man siyang isda. pagkukunan ng isda Kung talagang walang-wala, meron siyang sugpo, no? Opo. Kung nagtitiis siya, meron siyang alimango, no? Opo. Grabe ah. Yan ang mga buhay ng taga New Washington, no? Maraming resources po sila. Yung kanil, kung walang-wala talagang makain, ay, pwede na alimango. Opo. Pwede rin po silang pwede rin po silang magtanim sa kanilang mga bahay. Yung mga kanilang mga Gulay-gulay. no? Mga lapad kasi ng lupa. Hindi lang po sila makakatipid, at the same time healthy pa po yung kinakain nila. Ganyan po talaga yung buhay dito sa Baliktad, probinsya. Yung madadaanan po natin dito yung covered court nila. Yan po ang Memorial Auditorium ng Ochando. Nandito na pala tayo sa barangay Ochando. Ochando na ito.
makikita nyo po, pangilan-ilan lang po yung nagbebenta ng mga hiwalay-hiwalay po talaga dito yung nagbebenta ng mga isda, kasi nga po meron po silang sariling source po nila ng isda na pwede lang po nilang ibenta sa harapan po mismo ng kanilang mga bahay, pati rin po mga gulay. Minsan nga po meron po dito mga nagpapalaki rin po ng mga, pwede rin po kayo magpalaki ng baboy. Ayan po. Siyempre, yung mga hog racing, no? Kasi mapalaking lugar. Pwede rin po ibenta yung baboy, kundi pwede ibenta yung karne ng baboy. Marami po kayo pwedeng pagkakitaan basta nasa probinsya po kayo. Yun naman talaga. Ang haba pa nitong road na ito. Nandito po sa kanan po natin yung another public school ng Ochando. Yeah. Ochando Elementary School po yan. At papunta na po tayo sa Barangay Dumaguete. So itong Dumaguete, another port ng New Washington, no? Opo, port bagsakan po ng isda. Isda rin. And then yung nung araw Foods. dito talaga mas malalim yung dito yung port Nila yung dito. dagat, mas malalim dito, so mas marami dito na Dumadaong na malalaking barko dito talaga. And then doon sa dinaanan natin kanina doon sa populasyon ng New Washington, yung mga mga maliliit na barko. Maliliit na bangka lang po yung... Hindi, may barko din, pero hindi masyadong kalakihan. Kasi pagka nag-low tide, yung barko doon hindi makapasok. Pero dito, malalim malalim dito ang dagat. So, pwede siya makadaong doon sa gilid na mismo ng port. Na hindi ka nabababa o Kasi pag doon sa New Washington, malayo. So, minsan, pina-flat boat ng barko yung mga officials yung mga passengers ba, para lang po makadaong. Tingnan natin, pakita natin yung Dumaguete Port, para yung ating mga kababayan doon sa hindi nakauwi, nakita nila yung kung ano nga po yung itsura at yung port. sitwasyon ng port ngayon dito sa Dumaguete. Tahimik na tahimik pa talaga dito sa probinsya. Na pinapauwi niya yung may program sila napauwiin yung mga tao sa mga Maynila. Tao doon na may probinsya. Opo, dito sa Maynila. Kasi naghihirap sila doon. Na pwede naman po sila dito sa probinsya. Kung may probinsya sila, ang mahirap wala talaga silang probinsya. Doon talaga sila. Opo. Pero maraming may mga probinsya doon sa Manila ang nagsipuntahan para maghanap ng trabaho. In the end, wala mas lalo pa pong naghirap yung buhay nila doon kasi nga po mataas po yung binabayaran po nila. Kasi may trabaho nga sila pero yung renta naman ng bahay ubos nga po. Pupunta sila sa squatter lang naman din. Tapos meron silang lupa dito sa probinsya na nakatiwangwang. Oo nga po. Ito na ba yan? Ito na ba yung port? Ito na ba? Sarado. Ayun may gate niya, Ayun po, sinarado. Sarado na. Hindi pa po siguro nag-ooperate. Sarado. Pero dyan po sa kaliwa po natin, yan po yung Dumaguete Port. Dyan yan. Sa mga quarantine Wala. Bawal pa pong magdumaong. And usually strict nga rin po siguro. Bawal. Dito po sa kanan po natin yung Phoenix Petroleum Incorporation power plant po siguro dito. Power plant niya, Hindi, yan? Yung kanilang yan? Yan, Yan. Dipo ata yan, Dipo yan, Stockan na ng kanilang mga supply. Ang petroleum. Oo. So dito naman sa kaliwa, yung kanilang mga yung mga cargo, Cargo. Yung pa doon sa kabila pa, yung mga cargo pa. Doon, Yan, nakikita natin sa harapan yung building na yun. Yung cargo po nila. Sige Brad, balik na tayo rin siguro. Sige po. At least nakita natin yung At dyan na po nagtatapos.
Ito ang pangalan sa pag-ibig. Ito may building ko na. Pero may sa pagkita, Mel. Ah, sir. Ako di-inset natin sa ano. Hindi magkakita no, sa kita ko sila.